presence is what we need. You deserve all the glory. You deserve all the praises. You deserve all the honor. Lord, salamat po sa napakagandang araw na at ang presensya mo na natili sa aming pong kalagitnaan. Salamat, Lord, sa bawat lalaki't babae, bata matanda na iyong dinala sa lugar na ito para ikaw ay sambahin at purihin. Salamat, Lord, sa napakagandang araw na to. Salamat, O Diyos, sa buhay. Sa aming lubos na paglapit, O Diyos, humingi kami ng kapatawaran sa anumang kasalanan yung nakikita sa aming isipan, puso, mga sinalita't ginawa, O God, sinadyawan na bagay o hindi. Lord, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. And I pray, Father God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. Today, Lord, bless your people who seek first your kingdom and your righteousness. Today, Lord, I pray, bless all the worship services of Jesus the Anointed One Church worldwide. May your name be lifted up and be glorified. Thank you so much, Lord, and you will perform miracles to those people who need it, God. God, we are living always in your daily miracles. We give you honor and thanks today. In Jesus' name, everybody say amen. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God, the great deliverer. Amen. Praise God. Another clap offering kay Lord. And now, let's declare J1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 culture. Praise God. Good morning. Lahat po ba excited to worship the Lord? Excited din ba tayo na tanggapin natin ang message ni Lord ngayong umaga? Praise God. Alam nyo, napakaraming excited kapag ang isang tao o mahalagang tao, leader of the land, presidente o hari, ay darating. Ang mga tao excited na makinig sa mensahe niya. Bakit? Ang dala ng mga leaders of the land ay always good news for the land. Kung nagagawa po nilang yon, nakasabikan, kung nagagawa ng mga taong kasabikan ang salita ng mga pinuno ng kalupaan, higit po tayong maging excited na makakatanggap tayo ng mensahe ng ating Diyos na naniniwala kung yon ay magpapalago ng ating pong mga pananampalataya at magbibigay sa atin ng direksyon sa ating pong daily victory. Amen? Sinong gusto lagi matagumpay ang buhay? So, lagi kang makinig sa mensahe ng mapagtagumpay na ating Diyos. Alright, so ngayon pong morning ay ang ating pong pag-uusapan is all about prosperity. Sabi natin, prosperity. Okay, pag sinabi po natin kasaganan, noong nakaraang linggo, pinag-usapan po natin ng the blessing of the righteous or the righteous blessings. Now, pag-usapan naman natin ang tinatawag na prosperity according to God's Word. Kasaganaan na naaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Makinig kayo mabuti mga anak.
kapag Diyos ng pinag-uusapan natin at salita ng Diyos, ito po'y hindi po napalya sa taong handang tumanggap nito. The Lord's direction is always perfect. Ang tao ay pwede pong magkamali, pero ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali. Ang sabi ng Bible sa book of Matthew chapter 24, verse 35, mawawala daw po ang salita ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailan-kailanman. Lahat tayo mawawala sa mundo. Maging ang buong mundong ito mawawala. Pero ang salita ng Diyos mananatili kailanman. Kaya ito po ang panuntunan ng buhay. Nasa salita ng Diyos ang panuntunan ng buhay kung paano ka magtagumpay habang kinabubuhay. Sinong gustong magtagumpay sa buhay habang nabubuhay? Everybody say, I hate poverty. Minsan nabanggit ko po sa kongregasyon, alam niyo po ba na kapag kayo po'y galit sa isang tao, galit kayo sa tinatawag na hayop, lalo sa hayop, ang mga hayop alam nila na sila po ay hindi pwede lumapit sa inyo, sila po'y patakbo palagi. Alam niyo, kapag galit po kayo sa poverty, galit po kayo sa anumang bankruptcy, then ang bankruptcy lalayo sa iyo. Ang kahirapan ay lalayo sa iyo. Pero kapag sinasabi mo, hindi, kalooban ito ng Diyos na ako'y maghirap, kalooban ng Diyos ang kahirapan, yun ang lalapit sa iyo. Kaya, kamuhian mo ang kahirapan at ang lalapit lang sa iyo ay kasaganaan. Amen? Okay, so ngayon ay pag-usapan natin ang kasaganaan ayon sa salita ng ating Diyos na buhay. Sino muli maging masaganang buhay? Okay, so yung gustong sumaga ng buhay, buksan, 3 John 2. Buksan natin ang 3 John 2. Ang sabi niya doon, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Everybody say all things. And be in health, say health, just as your soul prospers. Okay, minamahal kong gayo, hangarin ko na ikaw ay maging masagana. Sabi niya, idinadalangin kong ikaw'y sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Yon. Another verse, mga minamahal, ay yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ito po yung pag-uusapan natin mga bersikulong ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. At higit pa, higit pa sa inyong pangangailangan. Kita mo, ibig sabihin sobra. Okay? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, ang Diyos pala, sinabi ng Biblia, na higit ang pagpapala na dapat na mayroon ka, na ang purpose noon ay magamit mo sa pagkakawang gawa, sa pagtulong sa iyong kapwa. At lagi natin isipin ito, hindi ka kailanman makakapagbigay ng wala ka. Hindi ka makakapagbuhat ng anumang mabibigat na bagay kung wala kang lakas, kung wala kang energy. Hindi ka rin makakatulong sa iba na wala ka talagang maitutulong dahil wala ka. Sino ngayon dito ang gustong makatulong sa marami? Very good. Kapag isang tao po pala ay laging nag-iisip kung paano siya makakuha ng pag-aari ng iba, siya po ay taong mahirap. Siya yung taong walang energy. Siya yung tao na hanggang doon na lang hindi siya pwedeng umasenso. Alam nyo, prosperity is more than money. Hindi lang perang pag-uusapan po sa prosperity. It includes spiritual, emotional, physical, and relational well-being. Yan po ang prosperity.
Yan po ang prosperity. Kasi pag pinag-uusapan ng prosperity, pera na lang lagi. Hindi. Ang tunay na prosperidad sa Biblia ay higit pa raw yan sa pera. Naka-include po dyan ang spiritual. Naalala niyo po ba na maraming mga tao may pera pero may sakit? Ayon sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1 and 2, may mga taong hindi na nila kailangan ng pera pero dating at dating. Pero hindi sila binigyan ng kalusugan para ma-enjoy ang kanila pong kayamanan. Sinong gusto mag-enjoy ng blessings niya? So, health is wealth. Ang kalusugan ang siyang kayamanan. Makinig kayo mabuti. So, kaya ang kasaganaan ay higit pa sa pera. Okay? Kasama ang spiritual, emotional, physical, at relation. Ano pa? Ang tunay, true prosperity is start with the soul. Ang tunay daw po na kasaganaan ay nagsisimula sa kaluluwa natin. Start dito sa soul natin. Soul's relationship with God. Kaya yun ang binigkas ni John. Doon sa 3 John 2, na I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Kaya kapag ang soul mo ang may relasyon sa ating Diyos na buhay, yun ang unang kayamanan mo. Yun ang unang prosperity na mayroon ka. Yung mayroon kang spiritual strength because of your relationship with God. Okay? Kaya tagalogin ko muli, ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa tamang relasyon sa Diyos. Sinong mayroon na relasyon sa Diyos? Ito yung reason kung bakit lagi natin hinihimok ang napakaraming tao na madala natin sila kay Jesus. Dahil una, gusto natin na maranasan nila ang tamang relasyon sa Panginoon. Gusto rin natin na maranasan nila ang spiritual na kasaganaan upang sa gayon maging maayos ang kanila pong daily life. Alam nyo, ang hirap ng tao na walang relasyon sa Diyos. Alam nyo ba kung bakit? Puno yan ng galit. Puno yan ng inggit. Puno yan ng insecurities. Puno po yan ng grabeng pangamba sa buhay. Kaya kapag ang isang tao ay nakakilalang lubos kay Jesucristo, ang taong yun ay una may kapayapaan na ang buhay niya. At dahil doon, mawala na ang kanya pong anumang takot at pangamba. Dahil nabubuo ang kanyang pananampalataya sa Diyos na hindi siya iiwanan ni pababayaan man. Ito ang reason kung bakit gusto ng Diyos ng lahat ng tao ay makipagrelasyon sa Kanya. Hindi mo kayang bilhin ang kapayapaan. Hindi mo kayang bilhin ang pinag-uusapan na kasiyahan. No, you cannot. That's why, ang una nating kailangan ngayon gawin, ano ba ang prosperity? What is prosperity? Ano ang kasaganaan? Number one, ang tunay na kasaganaan, unay spiritual. Sabi natin muli, spiritual prosperity. Ayon po sa Awit chapter 1, verse 1 up to 3, sabi niya, blessed is the man, o Tagalogin na lang natin, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya'y sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Paano siya matutulad? Matutulad siya sa isang punong kahoy, sa tabi ng isang batisan.
laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sinong gusto lagi magtagumpay sa buhay? Hallelujah! The Bible says, napakamapalad na isang tao na ang lagi niyang inuuna ay ang Diyos. Kaya please, develop your spiritual prosperity. Spiritual na kasaganaan ang i-develop mo sa buhay mo. Okay? Now, kapag na-develop ito sa buhay mo, spiritual prosperity, wala kang fear. Dahil alam mo na ikay matuwid sa harapan ng Diyos, hindi ka iiwanan ni pababayaan man, pagpapalain na ng Diyos ang iyong mga gagawin. Kaya kapag isang tao ay lagi na lang chismisan sa paligid ang hinahanap, hindi siya nagbabasa ng Biblia, at ang kanya pong tagapagpayo ay mga unbeliever, hindi ka mapapayuan ng tama ng mga ito. Ni ikaw din ay nakikiupo sa upuan ng mga manlilibak, hindi ka kailanman mapifeed. Sabi nga, kung ano yung kasama mo, ganun ka. Bakit? Sabi natin, transference. Lakas na kasi. Nagkakahawaan. Nahahawaan ka ng mga maling ginagawa ng mga taong makamundo na lagi mong sinasamahan. Kaya kapag ang lagi mong kasama naman ay ang mga matutuwid, may tutuwid ang buhay mo. At pagkatapos noon, lagi mong binubulay-bulay ang salita ng Diyos araw at gabi. Anong katulad mo? Isa kang puno na natanim sa tabi ng batisan. Dumating man ang tagtuyot, hindi ka matutuyuan. Meaning to say, hindi ka manghihina, kundi lagi kang malakas. Bakit? Nandoon ka laging nakatanim sa tabi ng batisan ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Yan ang kasaganaan. Una, spiritual. Spiritual muna. Kaya nga, ang word ni Lord, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng pangangailangan mo, idaragdag niya ito sa iyo. Sino dito ang lumagot sa pananampalataya pagkatapos noon, pumangit ang buhay? Hindi. Lahat ng gumandang buhay ay dahil gumanda ang spiritual nilang pamumuhay. Praise God! Sino yon? Ikaw yun. Tayo yun. Kaya nga ang tao pala, na mataas ang kanyang pananampalataya, walang kaagam-agam sa buhay. Hindi natitinag ng kanyang paligid. Bakit? Full of peace ka because ang lagi mo sinasabi, ito ang nakita ko at tinanggap ko sa salita ng Diyos na hindi ako dapat mangamba sa buhay ko. Number 2, so una natin ay spiritual spiritual prosperity. Kaya sabi mo sa katabi, lagi kang mag-worship. Laging unahin si Lord. Maniwala kayo, kung ako'y babagong born again, lagi kong dala ang Bible ko, ang kapal-kapal. Lagi kong binabasa yung pag ako'y papasok sa trabaho, gusto ko lagi umupo doon sa unahan, doon sa tabi ng driver, para ako ay makapagbuklat. Why? At minimemorya ko ang salita ng Diyos. At yung palang sikreto, nung mga panahong yun, nung natutunan ko, wala akong anumang pangamba sa buhay. Dahil nakilala ko ang Diyos, hindi niya ako iwanan ni pababayaan man. Yung pala yung spiritual prosperity. Kaya unahin mo ang paglagong spiritual. Amen? Hallelujah. Sino mga excited dito? Sino naging excited na atin lagi sa worship service? Grabe na to. Okay. At kapag ikaw ay spiritually prosperous, isi-share mo din yan sa iba.
Kaya tayo na born again, maraming mga naging spiritual prosperous at na-share nila ang kanilang natutunan sa atin. At tayo din ay na-born again. At sinishare na rin natin sa iba ito upang sa gayon ay ma-born again din sila. Nagkaintindihan tayo? Pangalawa, magsulat kayo. Alam nyo, meron akong napapansin sa inyo. Hindi na nagsusulat ang iba sa inyo. Akala ninyo, computerize yung mind ninyo. Pwede ba pag kayo pupunta sa church, magdala kayo ng notebook ninyo? At kung wala man kayong notebook at mayroon kayong cellphone, mag-take note? Alam nyo, matanda na ako eh. 63 years old na ako eh. Maski saan ako pumunta, kapag may ganyang nakikinig ako po yung nag-take note. Bakit? Hindi ko sinasabing alam ko na lahat. Maraming alam ang iba at yun ay makakapulot ako ng mga spiritual maturity ko. Okay, so please, mag-take note kayo, ha? Sino may Biblia sa bahay? Hindi nyo dala. Palibasa, nasa apps na lahat. Nandito lahat yan. Kaya minsan pag ako'y parating na dito, nakikita ko yung mga kapatid natin mula doon sa kanton, maglalakad papunta dito, walang dalang Biblia. Iniisip ko na lang, nasa kanilang cellphone. Kaso nga lang, ako naman ay kinakabahan. Kapag kayo po'y nakaganon sa inyo pong cellphone, baka naman kayo po ay nag-Facebook na. Alam nyo, magdala kayo ng notebook ninyo. Mas masarap nakikinig ka na nag-take note ka. Okay? Now, pangalawa na prosperity. Material prosperity. Ayan, ito na. So ano yung una? Spiritual prosperity. Pangalawa, material prosperity. Bakit material na kasaganaan? Dahil sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, ito ang sabi ng Bible, okay, so balit alalakan ninyo na si Yahweh, ninyong si Yahweh, ang Diyos ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito upang matupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Pag in English po natin yan, I have given you power to get wealth. Yung word na power po dyan ay abilities. Abilidad. Binigyan ko kayo ng abilidad para kayo ay maging masagana. Okay? Kaya, ang tao, naniniwala ko, lahat kayo dito ay meron pong abilities. Meron kayong power. Ito po palang power to get wealth. Ito yung galing sa Diyos. Una, talent. Anong talent mayroon ka? Ano bang hanap buhay mo ngayon? Anong ini-enjoy mong trabaho? Talent po ng Diyos yan. Doon ka sumisweldo. Doon, anong talent mo? Nagninegosyo ka. Talent ng Diyos yan. Kaya hindi pari-pareho ang negosyo po ninyo. Hindi rin pari-pareho ang mga trabaho ninyo. Kasi yon ang abilities na ibinigay ng Diyos sa iyo. At kapag inalagaan mo mabuti, ang abilidad na binigay ng Diyos, mayroon ka, yan ay dadagdagan ng Diyos. Kaya pala, sumasagana ang buhay ng marami kasi ang napagkatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Sino walang hanap buhay dito? Raise your hands. Ayun. Ang kapatid natin walang hanap buhay. Bakit? Pensyonado. Mukhang pensyonada na ang mga ito. Okay, now, kaya ang nakalagay sa Bible, kapag hindi mo daw ginamit ang talent na mayroon ka, samantalang kabataan mo pa, at kaya mo pa magtrabaho, ang sabi ng Biblia, ikaw ay tamad. May kausap ako? At ang isang taong tamad, sabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 10, huwag pakakainin ang taong tamad. Kalabitin mo katabi mo, narinig mo yon. Alam niyo ba kung bakit? Ang tao, wala naman talagang taong walang talent eh.
Lahat ay may talent. Okay? Paano yung abnormal? May talent din po yun. Anong talent niya? Manghingi. Kasi abnormal siya. Pinaupo doon sa lansangan at nanghihingi. Meron din naman pong kunwa-kunwaring abnormal. Na kunwa-kunwaring pipilay-pilay. At nagsaklay. Para makapang hingi. Alam nyo, darating yung time, yung mga nagkukunwaring may sakit, magkakasakit din. Wala din. Bakit? Hindi talent po ang manghingi. Andyan ba kayo? Okay, so the Bible says, God's provision to meet needs and be a blessing. Ang purpose ng Diyos ay maging masagana tayo. Alright. So, dahil dito, material prosperity ay sadyang nakalaan sa tao na may abilidad na kunin ang mga bagay nito. Kung ikaw ay isang karpintero, darating yung time, pag pinag-igi mo mabuti ang trabaho mo, magiging kontraktor ka sa darating na araw. Kapag ikaw naman ay isang mason, talent din po yan. Darating yung time na kapag minahal mo yung trabaho mong yun, magiging kontraktor ka din sa darating na araw. Bakit? Kasi honest ka sa trabaho mo. O darating din yung time, kung ikaw ngayon ay engineer, yan ang talent ng Lord sa buhay mo. O kontratista ka din. Kaya sabi natin, paangat lagi ang buhay. Kaya, the Lord gave you that power. Ano man ang tinapos ninyo, mga kabataan, na kurso, yan ay talent ng Diyos sa buhay ninyo. Pag-igihin niyong mabuti, yayaman ang buhay niyo. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, yan ang talent. I have given you talent to have prosperity. Okay, now, so another thing, doon sa number 3, health, prosperity. Ito na ngayon. Health, prosperity. Bakit prosperity ang kalusugan? Yes. Dahil ikaw ay walang sakit, kaya makakatulong ka sa iba at wala kang bibilhing gamot. Exodus 15 verse 26. Okay, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan, at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. See? Pero napasin niyo pong kondisyon doon, kung ako'y buong puso ninyong susundin. Pag sumuway ka sa Diyos, may pintuan para ikay magkasakit. Pag hindi mo sinunod si Lord, nagrebelde ka, ikaw na rin ang nalugi. Bakit? Magkakaroon ka ng problema. Kaya, hindi magiging malusog ang buhay mo. Sinong gusto manatiling malusog ang pangatawan? So, kumain ka ng tama. Kung pagkain ng pag-uusapan, matulog ka ng maayos. Alright? Ano pa? Mag-exercise ka. Pero, sundin mong lubos si Lord. And you will enjoy health, prosperity. Yan ang kung tawagin sa Tagalog ay kalusugan, kasaganaan. Kalusugang kasaganaan. Ano man ang mayroon ka, pero wala ka namang kalusugan, hindi mo ito may enjoy. Alam niyo ba na ang Diyos lang ang nagbibigay ng kalusugan? Kaya kapag mayroon ka naramdaman, sakit karamdaman, abay, i-check mo kagad ang sarili mo. Lumuhod ka na kaagad ka, Lord, kung mali ang ginawa mo. And ask forgiveness. Hayaan mong manumbalik ang
ang lakas mo. Dahil ang katawan natin, kapag ito po'y nanghina, ito po ay babalik na sa alabok. Ang katawang ito ay tahanan lang ng ating kaluluwa. Dahil ang tunay na tao ay kaluluwa. Kaya hayaan mo na magkaroon ka ng malusog na pangangatawan. Tanungin mo yung katabi mo, narinig mo yon? Health, prosperity. Okay, now, pang-apat na kasaganaan. Relational prosperity. Relational. Pag sinabi natin relational, relasyong kasaganaan. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta ang relasyon mo sa pamilya mo? Kumusta ang relasyon mo sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo? Romans chapter 12, verse 18. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Walang kaaway. Walang sinisirang tao. Kumusta ang relasyon mo sa kapitbahay mo? Kumusta ang relasyon mo sa kapwa mo? Kaya kapag marami kang kaibigan na matitino, masagana ang buhay mo sa relasyon. Ang tao na may kaaway, punong-puno ng kaba, punong-puno ng takot, punong-puno ng karamdaman po yan. Bakit? Dahil alam niya na mayroon siyang kaaway. Kapag ikaw ay maayos sa relasyon mo sa kapwa mo, ang daming tutulong sa'yo. Kaya don't ever be alone. Kailangan mo na maging palakaibigan, walang kaaway. Kung may umaway sa'yo, huwag kang makikipag-away, makipagbati ka kaagad. That is relational prosperity. Hindi ko natatanungin kung sino may kaaway. Basta, kung lahat kayo ay may pag-ibig sa kapwa ninyo, wala kayong kaaway, panatag ang inyong kalooban, marami ang tutulong sa iyo at marami magpipray over sa iyo at ipagpe-pray over mo din sila. Nagpapadalaginan sa isa't isa. Guys, mga kapatid, ito po yung tunay na prosperity. Nagsisimula sa spiritual prosperity, material prosperity, health prosperity, relational prosperity. Okay, now, sa Bible, tingnan natin ngayon ang principle of godly prosperity. Ano ang godly prosperity? Mga prinsipyo ng makadiyos na kasaganaan. Ito yung principle ha. Number 1, na principle, seek first God's kingdom. Now, hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Matthew 6:33. Kapag gusto mo na maging masagan ang buhay mong espiritual, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Lahat ng pangangailangan mo, idaragdag niya. Grabe pala. Kaya pala, pag tayo pinag-worship every Sunday, every day, maniwala kayo. May nangyayari na magagandang bagay sa buhay natin na hindi mo namamalayan. Magugulat ka na lamang, iyan na, ang kalalagayan mo, ang takot-tagumpay mo. Why? Dahil lagi mong inuuna ang kaharian ng Diyos. Ito yung prinsipyo ng makadiyos na kasaganaan. Uhaw lagi kay Lord. Number 1 si Lord. Hindi yung number 1 ang kaibigan. Number 1 muna si Lord. Parang wala yata akong kausap dito. Say it again, number 1 si Lord. Kaya nga, seek first God's kingdom. Alam niyo, matindi nito. Imagine ninyo, uunahin mo ang Diyos na gumawa sa'yo. Uunahin mo ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Uunahin mo ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. So, pag ginawa mo yon, you have the amazing victory. Yan ang una.
Seek first God's kingdom. Kaya wag na wag kayong kukuha ng anumang mga appointment ninyo pag araw na linggo. Unahin mo muna si Lord bago yung appointment mo. Bakit? Dahil every Sunday is a day where God will going to release blessings to you. Ang ganda ng liwaliwanag ha. Seek first the kingdom of and His righteousness. And all, grabe, all, say again, all these things will be added to you. Alam niyo ba, pag sinabi natin kingdom of God, pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang sikreto lamang ng pagtanggap ng lahat ng gusto mong mangyari, unahin mo lang ang may-ari ng lahat ng bagay at gagawa siya ng paraan, padadaluin niya ang pagpapalang kailangan mo. Principle. Wag na wag kang mag-iisip na, paano yun? Ang dami-dami kong gagawin. Hindi pa ako nakapaglaba. Tapos ngayon ko lang nakita itong mga mahal ko sa buhay, tapos unahin ko si Lord. Mali. Dalhin mo muna ang lahat na mahal mo sa buhay kay Lord. Basta priority si Lord. Amen? Ay paano kung magtatampo sila? Hindi yan magtatampo. Bakit tinindigan mo ang prinsipyo ng pagiging anak ng Diyos? Kaya seek first God's kingdom. That's the principle, number one principle. Number two principle, obedience. Sabi natin, obedience. Obedience brings blessings. Ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala. Tingnan nyo Deuteronomy 28 verse 1 up to 6. Basahin natin mabuti ito Sabi niya dito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Grabe nito. Ibig sabihin, matindi pala ang promotion. Kapag sinunod mo si Lord, He will make you great. Okay. Sabi niya dito, mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Mayroon po palang inila ang pagpapala ang Diyos para sa iyo at sa akin kung, sabi natin muli, kung. Conditional po ito kung susundin mo si Yahweh. Tingnan nyo. Ang sabi ng verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Bayan man at bukid. Anong nasa bukid? Pananim, whatever it is. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Hallelujah. Yung wala pang anak, magkakaanak. Amen? Hallelujah. Masaganang ani. Masaganang ani sa inyong lupain. At maraming alagang hayop. Maraming negosyo ang ibig sabihin po niyan. Maraming pagpapala talagang darating. Sabi ng verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Ibig sabihin, imbakan nga Ibig sabihin, mapupuno ang inyong mga kamalig. Aba, ano bang kamalig mo ngayon? May bangko ka? Meron kang bank account? Meron kang saan mo iniipon yun? Hallelujah! Pagkatapos ng verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah! Mga kabataan, makinig kayo dahil magkakaroon kayo ng magagandang hanap buhay at pagkatapos lilipad kayo sa iba't ibang bansa at kayo ay pupunta sa iba't ibang lugar kung saan magninegosyo kayo.
Hallelujah. This is my prayer every day na mga J1 people ay magkakaroon ng magagandang negosyo. Magsisimula sa maliit at ito'y palaki ng 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 palaki. Hallelujah. This is what the Bible says. Pagpapalain niya ang imbakan. Ibig sabihin ngayon, hindi kayo mauubusan. Hindi kayo talagang mangungutang. Kayo pa magpapahiram. Pangako ng Diyos to eh. Kaya nga ang sabi niya, obedience lamang. Sumunod ka lamang at ikaw ay kanyang pagpapalain. Say hallelujah. Okay, kaya pangatlo, work diligently. Ito ang prinsipyo. Yung kanina, unahin mo ang karan ng Diyos. Ang pangalawa, sumunod ka sa Diyos. Ang pangatlo, work diligently. Magsipag sa gawain. Magsipag ka. Again, pag ang tao'y masipag, sumusunod siya sa Diyos. Bakit? Tumingin ka sa akin dito. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Adan? The word Adam means to toil the earth. Ang ibig sabihin ng tao ay kanyang pangasiwaan ang lupain. Kaya galing tayong lahat kay Adan. Kaya ikaw ay magiging masagana talaga. Tingnan nyo ha. Ang taong masipag, example, magtatanim. Nagtanim ka lang at nagdilig, tungkulin na ng Diyos na yung lupang yun ay utusan niya pabungayin. Ang may-ari ng lupa, si Lord. Kaya pag tinanim mo yung lupa, tungkulin na ng lupa na patyabungin ang iyong itinanim at ito'y kanyang pamumungahin. Magsipag ka lang. Lazy hands make for poverty. But diligent hands brings wealth. Grabe! Tagalogin natin. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit ang magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ibig sabihin ng masinop, hindi yung tawag dito, kuripot ba? Matipid? Hindi. Masipag, kaya nga diligent. Kaya kamay-kamay. Yan ay ginagamit sa hanap buhay. Paano ginagamit? Magtanim, ay di? Maghapon? Hindi naman? Nakatayo, hindi rin naman nakaupo. Baluktot. Hindi talaga biro. Ang kamay ang ginagamit mula sa hanap buhay. Computer man, pagbibilang man, pagtatanim man, pagtatrabaho man, kamay lahat. Kaya sabi mo sa katabi, alagaan mo ang kamay mo. Ang taong walang kamay, anong tawag? Ay di putol ang kamay. Wala. Ang taong walang kamay, walang kamay. Walang matatrabaho yan. Kaya habang may kamay ka, ipagpasalamat mo sa Diyos, gamitin mo yan sa paghahanap buhay. Kaya nga talent, grabe. Ang kamay na to, saan ka nakakita? Makakagawa siya ng sasakyan. Ang kamay na to, makakagawa ng barko. Ang kamay na to, makakagawa ng bahay. Ang kamay na to, makakapagawa ng damit na sinusuot. Makakagawa ng sapatos. Grabe, ang kamay pa lang ito ay napakamakapangyarihan. Pero kapag tamad daw ang kamay na to, wala itong mapuproduce na kayamanan. Gamitin mo.
Alam nyo, yung mga tao lagi na nagmamanicure, ayaw mawala ang kanilang cutics. Kaya hindi makapaghugas ng kinainan. Hindi makapagluto dahil masisira ang manicure. Hindi masama yun, ha? Hindi masama mag-manicure. Huwag ka lang tamad. Maliwanag po ba? Alam niyo yung mga prinsesa at yung mga doon po sa ibang bansa, napaganda ng paganda at pahaba ng mga kuko. Wala na akong ginagawa ho yun. Anyways, hindi na masamang magpaganda, pero the lazy makes for poverty, but diligent hands brings wealth. Alagaan mo din ang mga paa mo. Kailangan lagi ka masigla dahil yan ang magdadala sa iyo sa paghahanap buhay mo. Kaya, 10 mga kamay. Okay, guys. Work diligently. Number 4. Number 4, guys. Anong sabi ng number 4? Basa. Give generously. Ito yung mga sinasabi ng Biblia, principle of godly prosperity. Prinsipyo ng makadiyos ng kasaganaan. Give generously. Ang sabi ng Bible sa Luke 6 verse 38, ang taong mapagbigay, sabi niya, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Okay? Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Hustong, takal, siksik, liglig, at umaapaw. Sapat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat ninyo. Kaya, give generously. Huwag kuripot. Maliwanag ba? Alam niyo po yung taong kuripot, malungkutin po yan. Ang tao naman po na mapagbigay, masayahin po yan. Say yes. Okay, alam niyo na yun. May sukatan lagi yan. Kaya huwag kang maghahanap ng napakalaki kung ikaw naman ay walang ibinigay na malaki. Pag malaking binigay, malaki ang balik. Pag maliit, maliit din. Kaya kayo na rin po ang magdidesisyon. Sino ang gusto na tumanggap ng higit pa sa inasahan niya? Sabi mo sa kaliwat kanan mo, laki-laki! Ang pagtulong sa kapwa mo ay napakahalaga. Tatandaan niyo po yan. Okay? We learned that. We keep helping people. Why? Sapagkat alam ko, kaya ka pinasagana ng Panginoon dahil sa gusto ng Diyos na maging pagpapala ka sa iba. Maliwanag na? Alright. And number 5, be a good steward. Pag sinabi natin good steward, Matthew 25 verse 21, faithful steward leads to increase. Kapag ikaw ay napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan ka sa malaki. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Please, mapagkatiwalaan kayo. Huwag kayong mangungupit. Huwag kayong kukuha ng anumang bagay na hindi nyo pag-aari. Huwag kayong magnanakaw, in other words. Bakit? Dahil hindi ka good steward. Akala minsan ng mga nagtatrabaho, kapag sila po ay
nakapandayan ng oras. Tandaan nyo ito po yung pinagkakatiwala ng Diyos. Time. Huwag mong dadayahin ang iyong kumpanya pagdating sa oras. Kung anong trabaho mo, gawin mo. Magtrabaho ka. Huwag pa banjing-banjing. Pag nakita yan ng boss mo, ipopromote ka niya. Time. Okay? Ano pa? Talent. Ano ba ang talent na mayroon ka? Gamitin mo yan sa iyong magandang buhay. Pangatlo, pera. Mapagkakatiwalaan ka dapat sa pera. Okay? Kapag napagkatiwalaan ka sa ganito mga bagay, good steward ka. Makikita mong buhay mo, upgraded. Natutuwa po ako sa J1 people. Dati, wala nakaparadang sasakyan sa ating pong church. Ngayon, ang problema ko po ngayon ay parking area. Why? Pinasasagana ng Diyos ang mga J1 people. Pinag-uusapan po tayo ngayon dito ng napakaraming tao. Why? And Jesus done into the one church na pinagtatawanan noon. Now, sa panahong ito, we have the tallest building in the entire city of Batangas. Why? Ang prayer ko ay laging tinutugon ng Diyos na maging napasaganayan ng Diyos ang lahat ng JA1 family members. Hallelujah! At darating yung time, kung kalooban ng Panginoon, magtatayo po tayo ng hospital. Alam niyo ba kung bakit? Ano yung bakit? Gusto kong makatulong sa marami. Ngayon, napakaraming hospital, matinding negosyong ginagawa po nila. Ang JA1 Church ngayon, meron tayong mahigit kumulang na pong 20 mga medical doctors by professions. Anyways, patalasas lang ho yun. Be a good steward. Hindi tayo i-bless ni Lord kung tayo po hindi good steward. Amen ba? Sinong gustong pagkatiwalaan ng Lord ng mas malaki pa? Tayo yon. I want to see all of you, bawat sa inyo, meron kayong itatayong mga kumpanya. I want to see all of you guys prosperous, na kayo ang mismong boss, kayo mga employer at magkakaroon kayo ng mga employees. Lamang pagkakatiwalaan muna kayo ng Diyos sa maliit na negosyo. At kapag ikaw ay napagkatiwalaan, then pagkakatiwalaan ka ng mas malaki. Amen? Now, let me give you now the biblical example. Sa biblical example po dito, kaya sinabi pong biblical example, ibig sabihin, ito yung mga nangyari na pwedeng mangyari din sa ating pong kapanahunan. Kung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa atin. Una, na dati, ang buhay ay wala pa sa promised land. Si Abraham, dayuhan lang siya. Pumunta siya sa promised land. Alam nyo, ang sabi ng Lord, pinagpala sa lahat ng bagay dahil sumunod. Sumunod lang po si Abraham sa Diyos. Pinagpala siya lubos ng Panginoon. Genesis chapter 24, verse 1. Okay? Ang sabi niya doon, matanda na noon si Abraham at pinagpalang matuwid ni Yahweh. Pinagpapalang mabuti ni Yahweh. I mean. So, pasanin nyo matanda na siya, pinagpapala pa rin. Gusto ko, lahat ng J1 people naman tumatanda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, pasagana ng pasagana ang buhay. Sumunod lang si Abraham. Yun ang sikreto. Okay. Pangalawa, si Joseph. Umasenso si Joseph kahit nasa bilangguan siya.
Sabi nga ng Genesis chapter 39, verse 2 to 3, si Joseph, buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinagtagumpay siya ni Yahweh. Anumang ganyang gawin ay nagtatagumpay. Kita nyo, anuman ang kanyang gawin, siya nagtatagumpay. Basta masunod mo lamang si Lord, ano man ang gagawin mo, magtatagumpay ka talaga. Napansin ni Potiphar na tinutulungan siya ni Yahweh. Tinutulungan ni Yahweh si Jose. Guys, mapapansin yan ng mga kapitbahay nyo. Mapapansin yan ng mga kaibigan ninyo. Paangat ng paangat ng paangat ang buhay mo. Dahil masunurin ka. Kaya nyo pa ba? Nakikinig ba kayo? Oh, Abraham, si Jose, pangatlo, si Solomon, binigyan ng karunungan at yaman ni Yahweh si Solomon. Tingnan nyo mabuti to. Unang Hari, chapter 3, verse 13. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalan, hindi pagpapatanyag ng sinumang hari. Okay? Alam nyo, dito nakikita ko ito eh. Hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo ang pagpapalang ibibigay ko sa inyo. Kaya kapag si Solomon ang pinag-uusapan natin, he is the blessed king of all kings, na walang hari sa balat ng lupa ang makakapantay ng kasaganaan na naranasan niya. Bakit? Pinangako ito ni Yahweh. Ang pangako ng Diyos sa JA1 Church, I will bless you so that you will be a blessing. Sinabi ng Diyos yun sa buhay ko bago isilang ang JA1. Kaya ang JA1 Church, ang calling po nito ay Genesis chapter 12, verse 1 up to 3. Sabi ng Lord sa verse 2, I will bless you so that you will be a blessing. I will curse those who will curse you, and I will bless those who will bless you. And the people of the world will be blessed through you. And praise God, ang J1 Church ngayon, mayroon ng 352 churches nationwide and worldwide at nagiging blessing po tayo. Kaya mga minamahal, yan ang mga biblical principles. Kaya, at the same time, biblical examples. Kaya ang early church, walang nagkulang dahil sa pagbabahagi. Doon sa Acts chapter 4, verse 34 to 35, doong mga unang panahon ng churches, walang naghirap sa kanila. Ganon din ngayon, JA1 people, walang maghihirap sa atin! Sa saganang buhay nating lahat. Amen! Dahil tayo po ay spiritually blessed. Praise God. And the last things, ito po yung dapat natin i-avoid. Danger to avoid. Please, paalala ko ito ha, dahil naniniwala ko napakarami dito magiging multi-millionaire. Please, paalala ko ito. Danger to avoid. Mga panganib na iwasan natin. Number 1, loving money. Ito na. Kaya ko itinuturo ito sa inyo dahil ayaw ko na yayakapin mo ng todo ang pera. Danger to avoid, loving money. Bakit? Ang sabi ng Biblia, the love of money is the root of all kinds of evil. Pag minahal mo na ang pera, pinagmayabang mo na ang pera mo, at pinagnasaan mo ang pera ng iba, love of money ang tawag po doon. Mapapahamak ka. Kaya nga, sabi nga doon sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya tingnan niyo po yung mga tao na puro pera ang gusto nila makamtan. Nangungupit sila. Nagnanakaw sila.
Ano pa? Nagsasabong. Ano pa? Nagsusugal. Love of money ang tawag po dyan. Ano pa? Nangungurap. Hindi na baling makapatay sila. Makuha lang nila ang pera ng iba. Ano pa? Mandaraya sa kanilang mga negosyo. Love of money ang tawag po dyan. Please, ingatan natin ating mga sarili. Amen? Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Please, J1 people, you are a born-again Christian. Please, huwag kayong manluloko ng kapwa. Maliwanag po ba? Please, huwag magnanasa ng pag-aari ng iba. Dangerous po yan. Love of money ang tawag po dyan. Hindi kayo magiging masaya. At ang tahitahimik nyo. May kausap ako. Pangalawa, na danger to avoid. Pride in wealth. Pagmamalaki o pagmamataas sa yaman. Please, pag yumaman na kayong lahat, J1 people, huwag niyong mamatayin ang iba. Huwag niyo ikukumpara ang kayamanan ninyo sa iba. Pride po yan. Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Ito yung napakahalaga. Do not say, may power produce this wealth. Huwag mong sasabihin yon na dahil sa magaling ka, kaya ikay sumagana. No. Kapag ikay pinapayaman na ng Diyos, ibigay mo lahat ang glory kay Lord. Huwag mo mamatayin ng iba. Kung mas maganda ang sasakyan mo, mas malaki ang bahay mo sa iba, magandang kasuotan mo kasi sa iba, huwag mo silang mamatayin. Bakit? Baka kunin ni Lord yan. Huwag kang magmamalaki. Kung magmamalaki ka, ipagmalaki mo ang Diyos na nagbigay ng kayamanan sa iyo. Hello? Makinig kayong mabuti. Ayaw ng Lord na magka-pride kayo, magmalaki kayo. Dahil lahat ng kayamanan meron tayo, sa Diyos galing yan. Napakaliwanag ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Haggai chapter 2 verse 8. Silver and golds are mine. Ginto at pilak ay akin, sabi ng Panginoon. Kaya wala tayong pag-aari. Alright. And the last one. Neglecting spiritual life. Ito po yun. Kapag sumasagana ka na, please, huwag mong ini-neglect ang spiritual mong pamumuhay. Ang sabi ng book of Mark, chapter 8, verse 36, anong mapapala na isang tao? Makamtan man niyang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kanyang kaysa isang kaluluwa ay mapapahamak. So ang kayamanan po pala ay hindi makapagliligtas. Kaya huwag niyo ito pagmamalaki. Please. Huwag mong ini-neglect ang spiritual mong pamumuhay. Unahin mo lagi si Lord. Kaya pag inuna mo ang kayamanan kaysa kay Lord, mawawala po yan. Hindi ka magiging masaya. That's why, danger to avoid. Okay? So, how to experience godly prosperity? Sinong gusto makaranas nito? Ito, malapit ako matapos. Paano maranasan ang maka-Diyos na kasaganan? Number 1, stay in the Word. Manatili ka sa salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito'y bulay-bulayin mo araw at gabi upang matupad mo ang mga bagay na naroon at ikay magiging masagana sa lahat mo mga gagawin. So, meditate, stay in the Word. Number 2, trust God. Magtiwala ka sa Diyos na nagpo-provide. Siya lang ang provider mo, hindi yung lakas mo, hindi ang talino mo. Si Lord ang pinagmulan ng lahat na mayroon ka. Yes? Mamuhay. Pangatlo,
Sabi nga ng Philippians 4 verse 19, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pangatlo, live with integrity. Mabuhay ka ng may katapatan. Maging tapat ka sa Diyos at sa kapwa mo. Kawikaan 11 verse 3. Nag-overtime lang ako ng sandali. Kailangan kong matapos to. Kawikaan chapter 11 verse 3. Live with integrity. Okay? And number 4, be a blessing to others. Maging pagpapala ka sa marami. Yan ang tinatawag na how to experience godly prosperity. Kaya kapag mayroon na po kayo ng ganyang karakter na yan, stay in the Word of God, trust sa iyong provider, live with integrity, be a blessing to others, that is a real prosperity. Amen? Hallelujah. Palapakan muli natin si Lord. In conclusion, prosperity is byproduct of walking with God. Ang kasaganaan ay naayon lamang sa iyong pagtupad, paglakad sa gusto ng ating Diyos. Yan ang ating pinaka-ultimate goal. Walk. Prosperity is a byproduct of walking with God. Walk with God. Kasama mo lagi si Lord. Huwag ka mabubuhay na wala siya. Pangalawa, when the soul prosper, every area align with God's blessing. In Tagalog, kapag umuunlad ang kaluluwa, sumusunod ang lahat ng aspeto ng buhay. Kaya let your soul prosper. Let your soul prosper. Number 3, everybody say, Lord, come on, prosper me. Say it again. Okay. Sasabi mo lagi, Lord, I prosper in all things because I align with you. Sabi natin muli, Lord, I prosper in all things because my life is aligned with you. Lord, sasagana ako dahil ang buhay ko'y nakaalay sa iyo. Ikaw ang aking gabay. If you do all of this every day, gaganda ang buhay mo, sasagana ka ng higit pa sa inaasahan mo. Tumayo tayong lahat. Lord, sa iyo nagmumula lahat ang meron ako. You're the only one who saved my soul. You're the only one who sacrificed. Lord, you died on the cross for me to be saved. Hayaan mo, sabihin mo na sa Kanya lahat nagmula ang meron ka. Who saved my soul. You're the only one. You're the only one who sacrificed. You shed your blood. You shed your blood in Calvary to wash my sins away. Your love and mercy, grace never ends. One more time. Who saved my soul. You're the only one who sacrificed. You shed your blood. You shed your blood in Calvary to wash my sins away. Your love and mercy, grace never ends. I am here. To serve you more.
fill me up with your embrace. Fill me up with your embrace. Your power showed amazing grace. Saturate my soul with love, my cup overflows. Truly, Lord, there's no one else like you. I am here to serve you more. I am here to give my life. Pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. As long as I live. Come on, sing it from the bottom of your heart. I am here to serve you more. I am here to give my life. Use me, Lord. As long as I live. Use me, Lord. As long as I live. Use me, Lord. As long as I Look at me here before we pray. Kung naintindihan mo ang mensahe ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang dalangin ng puso mo dahil handa kang sumunod sa Kanya. Napag-aralan mo ngayon kung ano ang biblical prosperity. Una, ayusin mo relasyon mo kay Lord. Hayaan mo na mag-grow ang spiritual life mo. Maging masunurin ka sa Kanya. Maging tapat ka sa Kanya. At mararanasan mo ang higit pa sa iyong inaasahan. Yumuko tayong lahat at pumikit. Ang taong naglilingkod sa Diyos ay hindi pinababayaan ng Diyos. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. At minsan pa, awitin mo ang awiting ito. I am here to serve you more. I am here to serve you more. I am here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. To do your will. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord. As long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord. As long as I live. Habang ikaw'y nakapikit, sabihin mo na ikaw ay magpapagamit sa Kanya. Sabihin mo na ikaw ay susunod sa Kanya. Sabihin mo na lagi mo siyang uunahin. Sabihin mo na gusto mo maging malusog ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Spiritual, physical, at material, at financial. God will bless you dahil inihandog mo ang buhay mo sa Kanya. Yes. God, hayaan po ninyo na lahat kami ay lubos na makasunod sa kalooban mo. Na ikaw ay lagi naming uunahin. At tulungan niyo po kami na manatiling malusog ang aming physical na katawan. Pinansyal na buhay. At higit sa lahat, spiritual namin buhay. Yung aming tunay na relasyon sa iyo.
Sabihin natin lahat ang prayer nito. Lord Jesus, salamat sa buhay na iyong ibinigay. Salamat sa iyong salita na iyong ipinaunawa sa akin. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkukulang. Sa minsan hindi pag-una sa iyo, sa unfaithfulness, sa laziness, sa katamaran, Panginoon, patawarin niyo po ako. Linisin niyo ang buhay ko na inyong banal na dugo. Maging sa kakulangan ng relasyon sa aking kapwa, patawarin mo ako, Panginoon. Lord Jesus, maghari kayo sa buhay ko. Linisin niyo ako ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan niyo ako mamuhay ayon lamang sa nais niyo. Help me, Lord, to obey your words, to seek your kingdom and your righteousness. Salamat po. I love you. I praise you and I adore you. Salamat sa kaligtasan at karapatan maging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang magpipray. Lord, lahat ng anak mo na nagpakumbaba, palitan, O God, ng kasipagan ang katamaran. Palitan, O Father Heart God, ng katapatan ang unfaithfulness. Palitan, O Father Heart God, ng good, strong relationship, pagmamahal sa kapwa, at mawala ang anumang hindi magandang relasyon sa iba. I pray, God, all your people will continue to grow spiritually, physically, materially, financially. This is my declaration to all J1 people. I declare it, Lord, walang maghihirap sa lahat ng mga nanonood ngayon, nag-worship. Pinuputol ko ang kahirapan sa buhay nila. Pinawasak ko at itinataboy ang bankruptcy. Maging sakit karamdaman, I rebuke them all in Jesus' name. And Father God, pinadadali ko lang sa kanila malusog na pangatawan, masaganang buhay, spiritually strong and healthy. Hallelujah. And strong relationship with every individual. I declare this. You are declared super blessed today. You have an abundant, prosperous life. And a biblical, prosperous life is yours. In Jesus' name I declare, everybody shout and say, Amen. Kamayan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations. You are prosperous. God bless you all. Praise God.